Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng migrante, may kakampi ka. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat. At syempre, nandito po tayo sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. Kamusta na po kayong lahat? Gusto ko ipalam sa inyo na may na-interview tayo kahapon. Galing sa Kuwait. Ito po'y galing sa... Okay. Ang alam naman natin, ang babaeng migrante may kakampi kay nakapatuon sa mga kababaihang OFWs. Pero siyempre, kasama pa rin namin po kayo dito sa ating programa, di ba? Okay, so pakita na nga muna natin. Okay, sandali lang po. Ipakita natin na interview natin yung isa nating OFW sa Korea, South Korea po. Miss Kim ang itatawag sa iyo, ha? Batang-bata Yes. ka pa. Kala ko nga, may pamilya ka na ba dyan? Yes po. Ah, talaga? May anak ka na? Ayun. Yes po. Ay, para naman bata mo. Okay, so Miss Kim, anong nagpunta ka dyan? Anong naging trabaho mo? Estudyante ba? O nagtrabaho ka talaga dyan sa South Korea? Yes po, ma'am. Yung unang work ko po rito sa Korea, ma'am, naging English teacher po ako. Tapos okay. Korean tourism din po ako dito, ma'am. Nag-tour guide po kami ng mga foreigners dito sa bansang Korea, ma'am. Mm-hmm. Yan, ma'am. Tapos sa biyaya po ni Lord, nagpatuloy po hanggang idinalangin ko po sa Diyos kung luluobin po niya, magkaroon po ako ng Philippine store na magiging pagpapala din po sa karamihan. At binigay naman po ng ating Lord. Thank you, Lord po. Naingit ako sa'yo. Okay, Miss Abby, ang tanong ko ngayon sa'yo ay, bakit mo pinili dyan sa Korea instead sa Pilipinas? Noong mga panahon mo, that was, sabi mo, 19 years old nang ikaw'y pumunta dyan sa Korea. Yes po. Actually po, tinatanong ko rin po yun kay Lord. Pero may God's way po pala si Lord na dito po yung magsisilbing katawagan ko para makakilala po sa Panginoon. Yun po yung kinikilala ko kung bakit napunta po ako sa Korea. So, nung pumunta ka dyan, talagang magtatrabaho ka lang as a teacher, right? Yes po. Pero diyan ka nakakita ng iyong partner. Yes po. May dalawang babies na rin po kami. Nasa third year high school. Yung isa yung panganay po. Tapos yung pangalawang bunso po namin is nasa grade 3 naman po ng elementary. Pagkatapos mo magturo bilang isang teacher, English teacher, Tapos Yeah. ano pa yung, after that, how many years ka nagturo ng English diyan sa Korea? Yes, ma'am. Siguro yung English teacher ko po, ma'am, medyo kasi part po siya ng tinatawag na damuna. Damuna po yun yung mga asawang Koreans organization na mga may bata po, na mga anak. Doon po ako nagturo. Tapos napasuhan ko rin po yung mga companies na may mga Koreans na offices na kailangan po nilang mag-aral ng English. Kaya napasok po ako doon, ma'am. Siguro tingin ko lang, ma'am, nasa continuous siguro po na mga 5 years to 60 years. Ganun po, ma'am. Yun. So, hindi ko mawari, nagtatrabaho ka. Bukod dito, may nagtatrabaho ka pa sa iba. Ano ba yung trabahong pang iba? Bukod dyan sa ginagawa mo, may introduce natin lahat. Ipapakita natin yung trabaho mo doon dyan sa Korea. Yung isang proyekto mo dyan. So, ma'am, Yes. bakit nagwo-work ka pang iba?
Yes po, yung kadahilanan po ng aking work, kaya pansamantala nag-work po. Actually po ma'am, yung pinakaplano ko talaga kung bakit ako pumasok sa isang kumpanya habang sarado yung store ko po ng umaga hanggang hapon kasi wala nga pong customer that time kasi nasa trabaho pa po yung mga OFW na mga Yes. Pilipino. Kaya sinasamantala ko po yung vacant time ko para may pag-work muna sa iba. Kasi yung pinaka main reason ko po talaga nun ma'am, kaya nag-start po ako na maki-sapi sa isang kumpanya dahil nais ko po sana pumunta sa Israel kasama yung family ko sa magtutour po kami sa Israel. Sa Kaya Israel. nais ko sana mag-ipon ng pera papunta po sa Israel. Yun Ako po yung naman, main reason ko oo. po. Ako naman nag-iipon papunta dyan sa Korea para makita ko kayo. Di ba? Di ba? Yung mga ganun. Pero yung sinasabi nga natin, I would like to congratulate you. Kasi ang successful ng mga business, paano mo naisip na magtinda ng mga ganyan at magkaroon ka ng, kasi napakalaking proyekto niyang ginagalawan mo, Miss Kim Abby. Ha? Yes po. Paano mo ginagawa yan? Ang dami mong Yes, ginagawa ma'am. eh. Paano? Kaya nga po. Yes Paano? po. Sa biyaya po ni Lord. Yun nga po yung tulad po na sabi ko kanina, ma'am, sir, na actually pinray ko po yun sa Diyos nung una, bunga ng panalangin po, na kung loloobin po niya, bibigyan niya po ako ng ng Philippine store dito sa bansang Korea. At ipinangako po sa Diyos na gagawin ko pong maging pagpapala po yun sa karamihan. At alam naman po ng Diyos yung laman ng ating loob. Kaya ginagamit po ng Diyos yung store na ito para maging pagpapala po sa karamihan. So kung ito ay galing sa Diyos, I believe na ito yung nagbubunga. Kaya hanggang ngayon po nananatili yung store na ito. Actually po since 2013 pa po ako sa business. Okay. So, sino sumasalo, Ma'am Miss Abby? Sino sumasalo dito sa Pilipinas ng mga Ayan po. product? Yung yung mga anong tawag dito, yung mga bagahe. Opo, yung mga Philippine groceries items po natin, ma'am, kinukuha ko po sa isang supplier na Korean dito sa bansang Korean po, ma'am. Okay. Oo, Opo, kinukuha mo yes po. din. Oo. So, Yes hindi po. galing dito sa Pilipinas. Parang May gano'n. contact din po ako, ma'am, na isang tao na Pilipina naman po siya. Umuwi siya sa bansang Pilipinas. Kumbaga tinatawag po natin silang mga biyahera. Yan po. Okay. Treat po Oo. nila. Yun ang maganda, no? Yung mga parang bihayera ka, no? Habang, Yes. tas may advocacy work ka pa, meron ka pa sa taas, no? Yung, alam mo yung ganon? Yun ang gusto ko Yes, di ba? Pero, gaano kalakas ba itong business na ito? Mukhang malakas naman eh. Di ba? Yes, ma'am. Sa biyaya po ng Lord, marami pong customer lalo na po pag weekends, ma'am. Ayun. Parang gusto mo akong pahinante. Yes, ma'am. Sa timing po ni Lord. Yan. Pero gusto ko kasing i-announce din dito sa atin, yung parang, kasi maraming gustong pumunta dyan. Eh, ikaw pala yung nag-aayos din ng mga papers, di ba? Yan yung Yes, isang ma'am. maganda. Oo. Siguro bigyan mo kami ng quotation tapos para ipapakita ko nun sa iba. Yes, ma'am. di ba? Kasi dapat Pilipino to Pilipino nagtutulungan, right? Yes, Di ba? po. Yes, ma'am. At Yes, dito ipapakita rin natin yung mga ginagawa mo, ma'am. Yung yung mga mo ha, yung mga proyekto mo diyan ipapalabas namin dito, Miss Abby. Yes. Yes, ma'am. Oo. Pero bilang isang alam ko busy ka din, may sabi, paano lumakas ang loob mo para magganyan? Ako believe sa ganyan, yung malakas ang loob sa pagtayo ng mga ganyang business. Ma'am. Yes, ma'am. Actually po, ma'am, nung una, ma'am, nung bago ko po siya itayo, talagang hindi ko po alam paano po magsisimula. So, unang-una po, maging practical po tayo. Kung Philippine store yung gusto mong i-open dito sa bansang Korea, kailangan mo pong mag-survey sa ibang mga Philippine store din po. Marami din po ako kasing kakilala mga may-ari ng Philippine store dito sa bansang Korea, mga ninang at ninong ko po dito sa kasal dito sa bansang Korea. Kaya, dinadalaw ko po sila, humingi rin po ako ng tulong sa kanila at saka gabay kung paano po dapat magsimula yung isang Philippine store dito sa bansang Korea. So nakakuha po ako ng mga informations, mga guidelines. Doon ko po siya nasimulan. Sa tulong po pa rin po ng Panginoon po yan. So after po niyan, pinag-aaralan ko po, pinagsusumikapan ko kung paano pa siya lalo lumago at maging mas kagamit-gamit at mabunga at kung paano makatulong sa mga kababayan dito sa bansang Korea po. Kasi tama yun, di ba? Sabi nga ng nasa itaas natin, di ba? Na kapag meron kami blessings naman na iaabot sa iba, no? Yung mga ganong klase. So, siguro yung pag-aayos, bigyan mo kami ng mga quotations yan, kung paano para mailalako din natin dito sa mga gustong pumunta dyan, di ba? Meron ka, nasa tourism ka, no, ma'am?
Yes, Oo, ma'am. sabi ko na. Eh kasi sa ganyan halimbawa masasamahan ba sila o meron ka rin mga staff na sasama para dun sa mga pupunta diyan para mag-tourist. Meron kang ganun, Yes, ma'am? ma'am. Oh. Actually, wala na pong kailangan ng staff, ma'am. Kahit personal mo na pupunta rito sa bansang Korea, wala pong problema yun, ma'am. At least may visa po kayo dito papunta sa Korea. Pwede po kayo magbitbit ng kahit anong mga Philippine products na hindi po bawal sa airport. At that time, ma'am, kung may mga contact po kayo sa mga Philippine store dito sa bansang Korea, pwede nyo pong ibenta yan, ma'am. Ayun, hindi sila ganun kahigpit. Yes po. Oh, very good dyan makakapunta nga. Pero magkano yung kung dyan kukuha, di ba, mas mura ba? Actually, ma'am, almost same lang po, ma'am. Okay, same lang din, okay. Yes So, po. pero, saan mo kinukuha yung lakas mong ganyan? Ang Sa ganda-ganda Diyos mo po. Sa taas. Kasi po, yes po. Kasi po yung para po sa akin, I believe po talaga, yung partner ko po dito sa business dito, yung Diyos na nagbigay sa akin, na ipinagkatiwala po sa akin yung business. Kaya yung kalakasan na aking kinukuha po lagi. Alam naman po natin, masyado po tayong pagod. Actually po, ma'am, may minamanage po akong Philippine store, tapos naipag-work pa po ako sa company. Isa rin po ako magulang ng 2 bata at nag-aaral din po ako ng theology class kapag gabi. Kaya buong araw po talagang wala po akong time. Masyado po siyang busy pero hindi po ako napapagod kasi alam ko po, Diyos po yung kaakibat ko, Diyos po yung aking kapartner at Diyos po yung nagbibigay sa akin ng kalakasan para magawa ko ang lahat ng mga bagay nito para sa kanyang kapurihan. Pero, parang ako ata, kulang yata ako sa Sorry. Pero kailan mo nakilala ang Diyos? Di ba? May ganun eh. Yes po, ma'am. Actually, alam ko po, ma'am, 2013. Yes po, ma'am. 2013. Yes Doon po, mo ma'am. tinayo Doon po yung ako business mo, di ba? Yes, ma'am. Doon ko 2013. po na-start na yung pag-pray kay Lord na bigyan po ako ng Philippine store po. Yun, ang ganda eh. Papakita namin dito mamaya yung mga, kasi di ba pinadala mo kay pastor? Yun, ginagamit yun. ma'am. So pwede namin Yes, ipaano dito, no? Pati siguro, ma'am, pati yung tourism na mo ay pwede mo ipadala sa amin dito para i-alok natin, no? Dito, sa mga sige kaibigan po, ma'am. natin. Oo. Kasi gusto Sige rin po, natin, siguro yung partnership din natin with you at saka yung Kakampi Online, ay nandyan, di ba, yung ano natin. Kasi gusto ko rin may mga word of God, yan. At Yes, siguro, ma'am. ma'am, ang sinasabi nga dito, baka pwede mo raw batiin ang ating mga kababayan dyan sa Korea, plus dito sa Pilipinas, pero hindi Tagalog. Ayan. Hindi pa. Koreano dapat. Sa Sige nga po, Korean ma. po. Oo. Oo. Sige Sige po, po. go na kayo, Miss Abby. Sige po. 안녕하세요. 그 kababayan, 아니면 그 필리핀 사람들이 한국에 있는 사람들이 안녕하세요. 마부hay. At 다음에는 만나서 반가워요. Yun, galing, 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 galing. Pero gusto ko sabihan mo din yung ating mga kababayan tungkol sa sitwasyon sa Korea sa mga panahon na ito. Sige nga po, Yes. ma'am. Yes po, isang encouragement po sa mga kababayan po natin na namumuhay dito sa bansang Korea na magkaroon, alam natin na bawat isa na pinagdadaanan po natin yung hindi madaling buhay na pamuhay tayo dito sa ibang bansa bilang OFW, lalo na malayo po tayo sa mga family natin sa bansang Pilipinas. Ipagkatiwala po natin unang-una yung ating mga pamilya sa Diyos. Kaya wag po tayo makakalimot sa ating Panginoon. Matthew 6:33, first the kingdom of God and His righteousness. Dahil po alam po natin kapag sinik po natin at inuna natin lagi ang Panginoon, wala na po tayong dapat ipangamba, ika-worry, ika-bahala, at yung ating kalakasan na dapat kinukuhanan po ay lagi po sa source po yan ng Panginoon at wala pong iba. Kaya magkaroon lang po tayo ng kalakasan ng loob at kung meron po tayong panghihinaan ng kalooban, kasi po sa aming store po, marami na pong mga OFW na mga Pilipinong umiiyak, nangihina, nais nang umuwi kasi nga po parang namimiss po nila yung mga family nila, homesick po sila or nabibigatan sa mga trabaho or yung company po nila, hindi po sila magkaroon ng communication na tama sa lengguwahe ng Korean po. Kaya kami po, bilang ako rin po, bilang isang kapatid po ninyo sa pananampalataya or kababayan po ninyo na nandito sa bansang Korea, ina-encourage ko po kayo na wag po kayo mawalan ng pag-asa. Nandito rin po kami, kaakibay po ninyo at pwede po kami tumulong sa inyo kung kayo po ay nangangailangan. Magpatuloy lang po tayo, unang-una wag po tayong makalimot sa ating Panginoon.
Yun, ganda. Kasi siguro sa susunod i-organisa yung mga OFW diyan, ano Ma'am Abby, di ba? Yes, Gusto natin 'yan. ma'am. Kaya siguro pag-iipunan natin. Magkano ba talaga ang yung balikang ganyan, magkano talaga? Ma'am, tingin ko po, to Pero Manila, ma'am, hindi naman po mauubos yung 400,000 won. how much is Okay na that? po yun, ma'am. How much is that? 400,000 won, ma'am, magkano ba yun? 400,000 won. Mga nasa 16 po, ma'am, or 16. 17,000 Kasi pesos. ang singilan dito nasa 30 eh. 30. 30. Sa bagay baka may ano na 'yon, baka meron ng tirahan 'yan ano, yung mga ganong Ah, klase. package po, ma'am. Oo, package siguro, Yes di ba? po. Pero ako Yes sabi ko po. nga, kay ano ako, kay Kuya Arnel ako. Kuya Arnel, dyan ako titira sa iyo ha, pag nandyan ako. Kasi gusto sana namin na i-organize yung mga OFWs dyan, di ba? Bigyan ng mga pag-aaral, di ba? Bukod sa, yung sa inyo, dapat meron pa rin ibang kaalaman din tungkol sa kanilang karapatan naman. So, Miss Abby, ako'y natutuwa sa iyo kasi talaga namang ang ganda ng takbo, no? Masarap bang mabuhay diyan sa South Korea? What do you Yes. think? Opo. Para sa akin po yung aking kasagutan, base po sa experience ko dito sa pamumuhay ko dito sa bansang Korea for 13 years, bilang practical lang po, yes po, napakaganda po ng buhay dito sa bansang Korea. Hindi lang po sa income, kasi maganda rin po yung kanilang pamamalakad ng bansang Korea sa pagpapasahod po. No? Pangalawa po rito yung weather. Yung klima po rito is napakaganda rin po. Pwede po natin i-enjoy yung creation po ng Diyos na Okay. likha po niya dito sa bansang Korea. At pangatlo po, para po sa akin, yung health po natin, yung kalusugan po natin, napaka-healthy po ng mga pagkain na kanilang pinoprovide dito sa bansang Korea po. Ganda. Sus, Maria, Ginoo, di ba? Pero, ang klase ng trabaho, is it okay yung mga trabaho na mula dito sa Pilipinas pupunta diyan yung ating mga kababayan? Maganda ba ang trabaho? Yes, ma'am. Napakaganda po ng mga trabaho rito. Actually, ma'am, iba-iba po kasing klase ng mga trabaho na pwede natin pagtrabahuan po rito. No? Meron po sa bukid, meron po sa company na medyo mabigat po talaga yung trabaho. Meron pong ganun, ma'am. Pero pwede naman po silang second option na magpa-release. Kumanap po na ibang kumpanya na mas medyo magaan po yung trabaho na ayon sa kakayahan po ng kanilang physical na pangangatawan po. For you were there for how many years? 13 years? Yes, ma'am. 13 years. Nako, kaganda. Pero actually, maganda rin naman, nandyan yung pamilya mo, di ba? Yung mga ganong klase. Yes. Matatagalan ka pa pumunta ng Israel. Okay, Malapit na matapos ang gera. Hindi ako nagkakamali. No, Paul, sa ano yan sa biyaya ng nasa itaas natin. Ano, Yes. ma'am? Sige. Yes, Siguro, Lord. ang isang napakaganda ay ipapalabas namin yung mga ano mo, no, yung mga proyekto mo diyan sa sa iyong business, at napakaganda para matularan din ng iba, no. Siguro may mga mensahe ka ba na encouragement sa ating mga kababayan, kasi yung iba papunta diyan, yung iba pauwi naman dito. May mga mensahe ka ba sa ating mga kababayan? Yes po, na unang-una sa mga kababayan natin na pupunta rito sa bansang Korea, baunin po ninyo yung lakas na loob at tiwala sa Panginoon. Yun lang po talaga yung kailangan po natin sa pamumuhay, pakikisabakan dito sa bansang Korea. At yung mga umuwi naman po, papunta sa Pilipinas, tapos na yung kanilang kontrata, I pray din po na maging mabunga po yung mga bitbit natin, mga pinagpaguran ng mga pinansyal, para po magkaroon na rin po tayo ng sariling income sa bansang Pilipinas po kasama ang ating mga pamilya, para hindi na po tayo lumayo sa ating mga pamilya para may pagsabakan muli sa ibang bansa po. Yun. Napakaganda. Ilang anak mo, ma'am? 2 po, ma'am. 2. Okay. So, Koreanong-Koreano na yung mga yan, ano? 2 po. Opo, ma'am. Binata na po. Ba? Hindi ka mukhang ano. Totoo yan. Oo, ganda. Thank you, Siguro, Lord. So doon sa ano mo, sa iyong, kasi gusto natin kasing i-promote din yung, kasi maraming taga-Korea din dyan. Yung iyong, ang tawag dito, yung cargo, di ba? May cargo Yes, di ba? Padala mo lahat sa amin yung ano, kung magkano, at saka yung mga ano, ha, Ma'am Abby? Yes, ma'am. At may mga messages ka ba tungkol sa mga salmo o kung ano man yung word of God? Yes po. Sige po. Yes po, ito po yung favorite verse ko po na nais ko rin po maging encouragement at saka enlightenment or kaliwanagan sa bawat isa, na ang buhay po natin sobrang napakaiksi po.
Kaya I pray na dapat po na malaman natin ang bawat isa, lalo na sa pagkakataong ito na marami pong napapakinig. No? Sasamantalayin ko na rin po na ang layo din po talaga ng Diyos, kaya nilikha niya ang tao, tayo po, kabilang po tayo doon, is to obey and fear God. Nasa Ecclesiastes 12:13 po ito. Kaya wag po natin kalimutan na wag po tayong makalimot sa ating Panginoon, na magkaroon tayo ng takot at mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Amen po. Salamat po, ma'am. Maraming salamat, and I hope makakapagpasok ka pa sa trabaho. Kanina mag-usap kami ni Kuya Ace. Sabi, may trabaho pa yan. Nag-iisip ako, may trabaho pa? Sabi ko, may ginagawa na siya. Akala ko naman, kaya nga tinatanong ko, ito ba yung kausap namin nung nakaraan? Di ba? Yung pala, ikaw Yes, nga ma'am. talaga. Kasi nakapasok pa daw, parang gano'n. So, taga saan ka po, ma'am? Incheon po, ma'am, sa Korea. Sa India. Dito sa Pilipinas. Pampanga po, ma'am. Kapareho tayo. Pareho. Taga no ka rin ka bari. Kaya ko pong Sapang Bato, Clark. Clark. Kapampangan ka talaga. Kasi kami naman Yes, sa po. Arayat. Wow. So, pag ganyan tayo, no? No, ma'am? Opo. Opo. Yun. Siguro magkakaroon pa tayo ng mga ilang pag-uusap, Miss Abby? Yes, ma'am. Kasi alam Yes, kong po. marami tayong mga proyekto na pwedeng gawin, di ba? Para sa ating mga kababayan. At syempre, para rin dagdag income sa iba pang mga kababayan. Tuturuan natin sila. Maraming pong salamat sa iyo, ma'am. Mapapanood po ninyo ito mamaya-maya lang sa ating Kalinga sa OFWs. Maraming pong salamat. Thank you, ma'am. Bye-bye po. Thank you, all. God bless more. God bless Glory po. to God. Salamat po. Saan si Atty. J? Good afternoon, ladies and gentlemen. Pipresent ako sa inyo ngayon. Ito, nagpapakilala siya na si Atty. J.B. Cruz, Assistant Secretary sa Office ng Presidential Management Staff. Yun ang pakilala niya sa publiko. Ngayon, sinasabi niya na siya ay naakasan ng ating unang ginang na janitor, linisin ang bureaucracy, tanggalin yung mga remnants ng previous administration. But then, yung position ay pinapabayaran niya, ranging from 500,000 to 1 million. So, nakuha namin yung information na yun. So, one of our agents poses as applicant. Gusto niya, kunyari, maging Assistant Regional Director ng NBI. Wow. No? Kumagat naman, sinabi niya na pwede yan. Kailangan magbayad ka, magbigay ka ng 500,000, ibibigay para kay Adrian Bersamin, ASEC sa office ng Executive Secretary. Mag-down muna kayo ng 100,000, pag lumabas na yung papers mo, yung appointment mo, tsaka na yung 400,000.
Sabi niya pa, para makamura yung aming agent, kumuha ka pa ng iba. Pwede sa Bureau of Customs, sa Bureau of Immigration. So, nag-isang ahente ko na naman, nagpanggap. Gusto niya naman sa Bureau of Immigration. Okay. Eh di, ayun, nag-apply sa kanya. Ganun din. 500,000, mura na raw yun dahil kung dediretso kay E.S. Bersamin, 1 million. Kay Adrian Bersamin, asset ay 500,000 lang. So maraming nabibiktima. Maraming nabibiktima. Nasisira ang reputasyon, magandang pangalan ng ating pamahalaan, particularly ang ating unang ginang sa kalokohan niya. So, gusto ko i-presenta siya sa inyo at manawagan sa mga nabiktima. Ayan, nakikita niyo naman sila. Yung mga nabiktima, come out, pumunta po sa amin at dagdagan natin ng kaso. No? Okay, so kung meron kayong tanong tungkol sa Operation Proper, nandito ang aking regional director. Alam niyo nga pala, nag-umpisa ito doon sa La Union. Sa La Union. Tapos masyado itong malikot, masyadong sikulista. Napunta sa Okada, napunta sa Quezon City, talagang madulas. Pero mas madulas ang aming NBI agent. No? Kaya, ayun, nakuha sila. Para may katanungan kayo, nandito ang regional director namin, si Director Labing. Okay, tulad ng nasabi ko, yung Operation Proper, kung gusto nyo magtanong, ay nandito ang director, si Director Labing. Yes, to add lang doon sa statement ni Director, we heeded the call of our Director to intensify our campaign against all forms of criminality. When he got into the bureau, he called on all of us and we made a promise that we will support him. And this is just the start of it. Maganda yung panawagan ni Director, kailangan tumunan. Lalong-lalo na itong modus na ginagamit ang Office of the President. This is not the first time that J.B. Cruz ay nahuli, was already arrested by the NBI before. He has more than 20 criminal records and derogatory records on file with the NBI, ranging from estafa to illegal recruitment to usurpation of authority to use of alias, concealing true identity, true name. At hindi lang dito sa Metro Manila, meron siyang mga kaso sa Cebu, Davao, Bulacan, Calamba, Laguna, and NCR. He had been doing this for more than 20 years already. We have seized also during the operation last Thursday the laptop and the mobile gadget. We are submitting the same for forensic to determine and establish the extent and scope of his operations. We will try to get in touch with those whom he had communicated tungkol dito sa modus na ito. We are calling on the public to come forward and file complaints against these people. We remember that about last month, there was a directive for all presidential appointees to submit their credentials, and this was given the impression na ito yung maglilinis regarding the appointees dun sa dating administration. And this was taken advantage of by this group. So ito yung sinasabi nila, sinabi kanina ni Director,
na siya yung sweeper or janitor. Na kung gustong maglinis, there are more than 6,000 presidential appointees in the bureaucracy, in the whole of government. So you think of getting appointed, getting promoted, they are offering their services for a fee. Doon sa sinabi ni Director na Customs is not accepting for himself. Ang sinasabi niya ay para yun din sa office ni AES. And then pag na-appoint ka na sa Customs, sabi niya, ang sa kanya ay tara na lang. Doon na lang siya kukuha sa tara. So they are promoting corruption in the bureaucracy that you are eyeing an high court position. We got him in Pasig. It's very difficult because we were moved from La Union, kami yung regional office, and we coordinated with our NCR, our thanks to Army Romel Mallejo, and our defiant agents, our thanks to Chief Ross Jonathan Galicia. Mahirap because we have to move the team, and first this was set or arranged at Okada, but later on we will move to a place in Pasig. At may ginagawa silang pagpapagpag. Sinasanitize nila mabuti pati yung parking spaces. So they would go near our vehicles and check on whether they are being surveyed, they are being cased, they are being taken. The 6 others, they were wearing jackets with the insignia of Malacanang and the Office of the President. You can just imagine that. Kung kayo man ang nandun, medyo mag-aalanganin kayo. Yung dalawa sa kanila ay may radio equipment pa. Meron silang communications equipment. At bago kami dinala doon sa room ng hotel, this is a secured environment, pinagpak muna nila. Ibig sabihin, tinignan nila kung meron talaga kaming dalang pera. And you cannot just use bottle money on them. They have to check kung totoo yung perang dala mo. You have to show it to them, yung nagpapagpag, before you are allowed access to the room. That's how difficult this operation was. But again, we responded to the call of the director. We promised him we will support him. And this is the result of it. I would not be surprised if the other regional directors and the other district directors and the other Manila chiefs will also in the next few days intensify their campaign against any of all forms of criminality. They were caught in flagrante. Tumanggap ito, in-examine ng aming chemist for presence of fluorescent powder on the Palmar aspect ito, and it tested positive. We have a certification from the Office of the President na hindi siya in any way connected, hindi siya USEC, hindi siya ASEC. Not only that, we were given a list who are the USEC and who are the ASEC. So dalawa, sinara namin. Hindi siya connected at sino yung mga may appointment. Thank you. Thank you, Arnie. Any question? Sir, Sir Atty., may katanungan. Since 20 years yung activity niya, napakaswerte tayo na nahuli natin ngayon. 20 years activity, hindi natin na observation. Paano nahuli natin? Yes, that is why we are calling on the cooperation of the victims. Kasi ito is victim-based. We are calling on the cooperation of the victims. We are doing this, yung public awareness, na itong grupo ay nangbibiktima. They will exploit on a particular piece of information na sinasabing maglilinis yung gobyerno, and they will get in touch with those who are willing or interested to be promoted or to be appointed. Ito yung kanilang modus. It's very scary because they have this piece of information. Yes. Other questions? Yes, sir. Sir Glenn, DCWP. Sir, nagsimula ba itong operasyon na ito dahil may timbre na rin from the Balas
na may gumagawa ng ganitong kalokohan or sa inyo po mismo galing yung mga information? Sa amin galing yung information at in fairness to another law enforcement agency, they are already being surveyed. I would not be surprised if magkakaroon ulit ng panibagong operation dito. But they are already being tailed, being surveyed by another law enforcement agency. Nauna lang kami. But in all fairness to the palace, walang pagtatakip. As a matter of fact, we got the full operation of the palace with the issuance of a certification and a list of those who were appointed as USEC and ASEC. Ganon ka-cooperative ang palace. The palace does not promote this kind of activity. The palace is condoning this kind of activity. Sir, isa na lang po nga mas malinaw sir sa modus nila, yung sweeper na pinapangkitin nyo ganun sir. Please, paano yung mas madali na paunawaan ng mga kababayan natin kung ano talaga yung estilo nila, yung ginagawa nila para makapag-biktima? Merong piece of information na nakarating sa kanila na ang lahat ng presidential appointees were required to submit their credentials. This is true. Even us at the NBI, we submitted our credentials. At sinasabi nila na pag ikaw ay appointee ng past administration, you just might be removed. With the ongoing political situation, they took advantage, exploited this piece of information. At sinasabi nila na lilinisin, tatanggalin yung mga na-appoint natin. And then they are now selling the positions or the promotions. And that is why we got this piece of information and converted this into an operational activity for the Bureau. Sir, other question? Yeah. Go. Then, have you identified, sir, kung may mga officials or local officials na kumagat dun sa modus nila, i-release nila na yung natin, sir? We will go into that. We have seized gadgets, yung kanilang laptop. We will do some forensics on the gadgets to determine the extent of their activity and who are they communicating in regard to their modus operandi. I personally believe walang magtotolerate dito. Director, paulit lang po yung paulit sa sinabi. Ano pong posisyon yung pinapakilala niya? Ano po daw siya? At sino po? Yes, nagpapakilala siya na ASEC ng Presidential Management Staff. At may specific instruction daw siya kay unang Ginan Marcos na linisin ang bureaucracy. Ang pakilala niya siya ang janitor ng bureaucracy. Aalisin yung mga remnants ng previous administration at papalitan. So if you are interested for the position, ayun nga, ino-offer nila 500,000 to 1 million. Okay, Director, sino man po, yung kanyang modus ay hindi biro. Considering na ang target victim niya ay may mga kakayanan umupo sa posisyon sa gobyerno. Yes, sir. Para po magkaroon siya ng ganong kalakas na loob na i-modus itong mga aspirants o aspiring public officials natin, ano po ang background niya, kakayanan niya? Mahusay siyang magsalita. Mapulaklak ang kanyang dila, no? At ang kanyang pananamit during the pagka meron siyang binibiktima, talagang todo maniniwala ka na siya ay ASEC nga with bodyguards. Ayan, yung aming panakita. With bodyguards na rin, with logo ng PSG. Iisipin mo talaga, taga Malacanang siya. Mahusay ang kanilang style. Sir, na-mention niyo po kanina na 20 years na pala siya nag-operate at saka marami ng pato-pato na cases sa kanya. Paano siya nakapagpatuloy sa pag-operate na marami na siyang cases? We have pieces of information. Yung iba dito ay for some reasons
na-dismiss, but for the others, may warrant siya. Yung iba reported sa NBI, so this forms part of our derogatory database. Ito yung inihikayat namin, yung biktima na ipagpatuloy yung kanilang reklamo. Hindi, porket nahuli na ito, kagaya ngayon, ay hindi na kayo magre-reklamo kung kayo ay nabiktima nito. This is part of our program, yung public awareness, informing the public of anong modus meron, anong piece of information na kukuha ng criminal syndicates that they exploit, that they take advantage of, kagaya nito. They took advantage of that piece of information. Tama si Director, he looked very dignified when we were dealing with him. Nakaparong ito at may insignia. We would not believe it. But we checked. Hindi naman pa pwedeng maniwala kami, we checked. And very complacent siya. Kampante siya because he knew for a fact that he was dealing with an NBI agent who wanted to be promoted. Ganun siya kakampante. But we always tell our agents, complacency kills. Yung pagiging kampante, yan ang nakamamatay. Ito, buhay pa ito. Sir, anong mga kinakaharap na o kakaharap yung mga kaso? Ang ngayon ay meron kaming sinampang estafa, meron kaming illegal use of alias, yung insignia, and for the other cases, titingnan namin yung sa forensic namin at titingnan namin yung pupunta pang ibang biktima niya. But in the past, he was charged for illegal recruitment, that's on record with the NBI, cases ranging from estafa, concealing true identity, use of alias, the same, falsification of private documents. Ito yung tools na ginagamit nila sa kanilang criminal activity. Sir, tawag lang sila. Tawag, email, test na sila manloko. O umaharap talaga sila personal? Umaharap sila personally after a series of communication. Everything was recorded in our mobile gadget used by our agent. Nakikipag-message siya. We have the communication with our agent. It's recorded. And we are submitting this. And yung kanilang ginamit na gadget ay ipapa-forensic namin. Other question? Wala po. We have a closing statement for the director. So maraming salamat sa inyo at itong pagkakataon na ito, tulungan nyo kami manawagan sa publiko, yung mga nabiktima nila, pumunta sa amin para lalo nating makatibay ang kaso natin sa kanila. Kasi ang kaso nila available eh. Pagka nakapag-bail yan, ayan na naman. Kung yung mga kababayan natin na biktima na, hindi lalapit sa amin para makapag-cooperate, tuloy-tuloy na naman ito. Wala naman kami magagawa kung nakapag-bail. So, yun ang panawagan namin. Lumabas sila. Isang pa namin ang kaso kung nabiktima sila. Huwag silang mahiya at nabiktima sila ng ganitong klase. Sir, yung dating kaso kapon sa NBI, bilang yes, kaya nga nakakatuloy pa rin eh. Ilang beses na nahuli yan ng NBI, makakapag-pay, nakakapag-trabaho ulit sila. No, other cases, yung mga complainant hindi na sumisikot sa hearing. So, nag-dismiss. Wala kami magagawa doon. Kaya, kailangan namin yung cooperation ng publiko, yung mga nabiktima. Ituloy natin ito ng matigil na once and for all itong modus operandi nitong mga tao na ito. Thank you very much, Director. Maraming salamat po sa inyo lahat. And good afternoon. Salamat, sir. We have stocks for everyone. Thank you. May stock.
human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang panlilihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayan, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa iligal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka, o pag-aampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ng human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban natin lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. Hello kabayan! Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili, kabayan, sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo, kabayan, ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Umangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, pakipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik, kabayan, ha? May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Pilit
aking puso at hikain kay kanda sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na dito ng kayamanan ng may kapal. Ika'y sa'king talino sa mabuti lang laan, sa aki katutubo ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, isang bansa, isang diwa ang minimithi ko. Sa bayan ko't bandila, laan buhay ko't diwa, ako ay Pilipino, Pilipinong totoo. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Pampamili Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang-pamilya na, may pang-sports pa, at pang-personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, Ladies and gentlemen, distinguished guests, and most importantly, our esteemed seafarers and seafarers' families, a pleasant International Day of Seafarers to you all. On this special occasion, we recognize and celebrate the invaluable contributions of the brave Filipino men and women who dedicate their lives to the sea, ensuring the smooth sailing of global trade and connecting nations across the vast and sometimes treacherous oceans of the world. I wish to express my deepest gratitude to all Filipino seafarers present here today and those still out at sea, working tirelessly under challenging conditions to keep the world moving while serving as ambassadors of our beloved nation. As we gather here to commemorate the Day of Seafarers, let us take a moment to reflect on the vital role that seafarers play in our daily lives. Indeed, they are the unsung heroes who transport goods across continents, facilitate international trade, and connect people and cultures around the globe. Their work forms part of the backbone of the global economy. Yet, they often go unrecognized and somewhat underappreciated. They, in turn, have sacrificed, leaving their families to provide them a better future. While we celebrate the achievements of our seafarers today, we must also acknowledge the challenges they face. From long months away from their families to unpredictable weather conditions and the ever-present dangers of the sea, seafaring is indeed a demanding profession that requires immense courage and fortitude. Additionally, the ongoing attacks of Houthi rebels on merchant ships plying the Red Sea has further exacerbated the hardships faced by Filipino seafarers and seafarers of other nationalities who have absolutely no involvement in the geopolitical conflict in the area.
On this Day of Seafarers, let us not only celebrate the remarkable achievements of our seafarers, but also commit ourselves to supporting and advocating for their protection and well-being. It is our collective responsibility to ensure that seafarers are treated with dignity, respect, and fairness, both at sea and on land. Let us all work together to address the challenges they face, promote their rights, and create a safer, more sustainable maritime industry for the future. Together, let us navigate through the seas of change and build a brighter and safer future for all seafarers and their families. Happy International Day of Seafarers to all. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talagang mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Ano bang klase yun? Kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 ha, hindi biro-biro yun. At sana nga ayoko natin naman ng gera, di ba? Ayaw natin ng gera, kaya kailangan talagang maging ano tayo, na yung tama yung ginagawa eh, di ba? Yung parang ang tingin ko doon ay magkaroon ba ng pakikipag-usap talaga, yung masinsinan na pakikiusap, di ba? At saka daan natin sa batas talaga, di ba? So, at siyempre tayo ay magdarasal. Tayo ay magdasal na hindi sana matuloy ang mga gera-gera to. Sabi nga naman ng mga in charge dyan, di ba? Hindi tayo magkakagera. And I hope tama sila, di ba? At sana mali nga din yung pagkakabasa ni Senator, no? Ni Senator kasi pagka ganon sigurado, di ba? Pero alam mo, hindi ako maniniwala din dyan sa ganyan. Ang isang matibay nating mga Pilipino ay ang magdasal. Di ba? So magdasal tayo na tayong lahat ay malalabanan natin ang krisis na ito. Ibig sabihin, hindi yan darating na krisis sa atin. Di ba? So, tayo magdasal parate. RB, meron pakita? Sige. So maraming pong salamat. Ito po yung lingkod, Fenny Codemus, Sara po. Meron kayong mga natutunan na aral dito sa ating programang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programang